sakripisyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, Iispos pa ng kulay itong buhay ko. Kay saya-sayang si Jesus ay pumili, kay saya-sayang siya ay samahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ating purihin. Kay saya-sayang si Jesus ay pumili, kay saya-sayang siya ay samahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Noon ang buhay ko ay puno na ng sigla, kahit may problema ay laging masaya. Nagising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi-lagi na lang uunahin sa puso ko, ano man ang mangyari, si Jesus ang palaging pupurihin sa buhay ko. Kay saya-sayang si Jesus ay pumili, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay pumili, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko ay puno na ng sigla, kahit may problema ay laging masaya. Gising sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi-lagi na lang uunahin sa puso ko, ano man ang mangyari, si Jesus ang palaging pupurihin sa buhay ko. Ating purihin ang Panginoon. Kay saya-sayang si Jesus ay pumili, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay pumili, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang, kay saya-sayang, kay saya-sayang, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang, kay saya-sayang, kay saya-sayang, purihin ang Diyos natin. Ating purihin, purihin ang Diyos natin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa kasiyahan. Hallelujah. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandin.
ikaw na alam di mangangamba. Sa gitna ng dilim di ako mag-isa. Hindi man tatapo, hindi man titinag, pagkat ikaw ang Diyos ang aking pag-asa. Hey, yeah, wala nang hahanapin pa. Pagkat o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa. Pagkat o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, narito na, ang tagumpay ay narito na. Narito na, ang tagumpay ay narito na. Yeah, wala nang hahanapin pa. Pagkat o Diyos, sapat ka na. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat o Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo. Pag-ibig, pangako mo, sandigan ko. Purihin ang Panginoon! Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, pinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod,
Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh, Aming Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. ang lahat ng Likha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan. Ikaw lang, O Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Oh, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
Lumapit kay Yahweh at kayo magpuri. Kayong maglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo, siya'y papurihan. Kayo'y dumalangin sa taas ang kamay. At tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po at nagkaroon na naman ako ng pagkakataon para manalangin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po rin sa buhay at kalakasang pinagkakaloob niyo sa amin at sa patuloy na proteksyon, Panginoon. At sa patuloy po namin kahinaan at pagkakasala, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan, Panginoon. Panginoon, para patuloy ko pong nilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Panginoon, ibalik niyo po ang kanilang init sa iyo para sila muli magbalik sa pagsamba sa iyo, Panginoon. At patuloy ko rin po sa nilalapit sa inyo ang aming bansa sa nawa po. Matapos na ang COVID na to at na mabalik na sa normal ang aming bansa, Panginoon. At sa binigay mo po sa aking karamdaman, Panginoon, sa inyo ko po pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Alam ko po, binigay niyo sa akin to, kaya ko po ito. At sa inyo lang po ako umaasa, financially at emotionally, na kayo ang gagamot sa akin. Wala po akong panghahawakan, kundi kayo lang, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa kabutihan niyo. Tinatanggap ko po ang lahat ng ito dahil ito ang inyong kagustuhan, Panginoon. Panginoon, tunay po napakadakila niyo at napakabuti, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah.
Dakilan po rin po ang Panginoon na minsan pa tayo po ay nagkasama-sama upang sambahin ang ating Panginoon. Kamusta po ang inyong buong isang linggo? Nawa po ay kayo'y patuloy na nag-iingat at hindi pag-alagala. Bagamat sa panahon po natin ngayon ay MACQ na po tayo at malaya nang makalabas ang bawat isa, pero kailangan pa rin po ng pagsunod sa protocol dahil para hindi po tayo mahawa. Tandaan po natin kahit kayo po ay nabakunahan may vaccine na po kayo, pwede pa rin kayo mahawa. Hindi na nga lang kayo magiging severe ang case, kundi mild case na lang. Pero kahit na po, mahirap po ang may karamdaman, mahirap ang mawala ng panlasa, may mga sumasakit sa katawan, at mahirap po dyan yung after effect ng COVID-19 virus. No? Kahit na po magaling kayo, sa mga kakilala ko pong nagkaroon ng COVID, nahirapan pa rin sila huminga. Sabi po ng iba ay mga 3 to 6 months talaga bago makabawi o bago bumalik ang dati mong lakas. No, meron po akong isang kaibigan na pastor, after 2 weeks, kung hindi siya nakapagpa-x-ray, magkakaroon siya ng pneumonia. No, papunta po siya roon. Ibig sabihin, meron po after effect meron pang epekto ang COVID-19 virus sa katawan kahit magaling ka na. Ano po? Kaya mag-ingat po tayo. Last week po, tinalakay natin ang paksa na may kinalaman sa bahagi ng banal na espiritu or yung part ng Holy Spirit para sa kaligtasan. Ano ba yung ginagawa ng banal na espiritu? No, the power of the Holy Spirit for salvation. So, may bahagi ang banal na espiritu para sa kaligtasan. At nung first Sunday, pinag-aaralan po natin paano i-share yung gospel sa pamamagitan ng pamamaraan sa aklat ng mga gawa at sa paraan ni Dr. Luke na siyang author ng Book of Acts. Ngayon po, pag-aaralan natin ang pagpapala ng Diyos Anak sa pagtubos. So yung part naman ni Jesus Christ sa pagtubos, the blessing of God the Son in redemption. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, aklat ng Epeso, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 12. Epeso, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 12, or Ephesians chapter 1, verse 7 to 12. What are the different blessings of God the Son in redemption? Ano ba yung mga iba't ibang pagpapala na ating natamo sa pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus? Actually, napakarami pong blessing tayong nakuha o na-receive nung tayo iniligtas. Pero ilan lamang po yung tatalakayin natin ngayon. Kasi kung pag-usapan po natin lahat, series of preaching po ito, baka maabot po tayo ng 5 buwan bago matapos. Kung ano yung mga pagpapala na ating na-receive, no? O blessing na ginawa ni Jesus Christ sa pagtubos sa atin. Meron lang po tayong ilang tatalakayin sa umagang ito. Yan yung pong basahin natin ang aklat ng Epeso, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 12, na ganito po ang sinasabi. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Verse 11, at dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kaming hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. What are the different blessings of God the Son in redemption? Verse 7, it brings forgiveness of sin. Ito po yung nagdala ng pagpapatawad ng ating kasalanan. So nung tayo po yung nakakilala kay Jesus Christ as Lord and Savior, napatawad na ang ating kasalanan. Ang sabi po ron sa verse 7, in whom we have redemption through Christ's blood, the forgiveness of sin, according
to the riches of His grace. Yun po ang sabi sa King James Version. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Sa talatang ito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang kasalanan pong tinutukoy nito ay yung ating minanang kasalanan mula kay Eva at Adan. Kaya tayo nga po ay makasalanan, walang kakayanang maligtas ang ating sarili. Walang kakayanang manampalataya, maliban lang sa biyaya ng Diyos na pananampalatayang ilagay sa ating puso. Tayo ay magkaroon ng conviction at tanggapin natin si Jesus sa ating puso as Lord and Savior. So kaya ang biyaya po ng kaligtasan ay galing sa ating Panginoon. Ito po ay bunga ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ano po ba yung dakilang pag-ibig ng Diyos? Ang dakilang pag-ibig ng Diyos yung nasasaad po sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa aklat po ng Roma, Kapitulo 5, talatang 8 at 9, Romans chapter 5, verse 8 and 9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Pasinin po natin yung sinasabi sa Roma 5:9. Maliwanag na tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya nga po, ang sabi roon sa verse 9, tiyak na tayo ay maliligtas sa puot ng Diyos. Ano po ba yung puot ng Diyos? Ang puot ng Diyos ay yung pong dagat-dagatang apoy. Yung kung hindi ka naligtas, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang puot ng Diyos. Yung kaluluwa mo, pang walang hanggang susunugin sa dagat-dagatang apoy. So tayo po ay tiyak na naligtas sa pamamagitan ng pagbabayad ng dugo ng ating Panginoong Hesus. So meron tayong assurance. Meron po tayong katiyakan. Yung pong assurance, nung meron tayong assurance, sasabi nga tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya po dito ay nakikita po natin na hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Meron po kasing mga nagsasabi na ang kaligtasan ay nawawala. Karamihan po niya yung mga tinatawag nating mga naniniwala kay Arminius o ang tawag sa kanila mga Arminians. Nawawala ang kaligtasan. Pero maliwanag po na ang kamatayan ni Jesus ay sapat para tayo ay maligtas. At may katiyakan tayo na tayo ay tiyak na maliligtas sa puot ng Diyos. Kaya hindi po nawawala ang kaligtasan. Sa Efeso chapter 1 verse 7, sabi po roon, tinubos tayo ng dugo ni Jesus at ang biyayang dala nito ay ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang katubusan at pagpapatawad sa iyong kasalanan ay magaganap o magkakaroon ng katuparan kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo o tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at nagpagligtas ng iyong buhay. Subalit kung hindi ka pa tumatanggap kay Jesus sa iyong puso bilang Panginoon tagapagligtas, ang iyong buhay ay hindi pa nagkakaroon ng katuparan ng pagtubos na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung magkagayon, ang sabi po roon, matitikman mo ang puot ng Diyos doon sa apoy sa impyerno. Kaya kung ikaw ay hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, pag-isipan mo kung talagang ako ba ay Kristiyano na? Ako ba ay hindi pa mananampalataya? Kailangan magkaroon ng kaganapan ng pagtubos ni Jesus sa buhay mo. Kailangan mong tanggapin si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 1, Romans chapter 8, verse 1. Ang sabi po roon, hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus.
Ako po ay nakipag-isa kay Jesus Christ way back July 1988. So ako po ay high school, first year high school. Nakakilala ko sa Panginoon to Agape Student Center. Tinanggap ko ang Panginoon sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mula noon, ako po ay sumunod sa pananampalataya na aking tinanggap. Ako'y nanalangin ng pagsisisi, humingi ako ng tawad sa Diyos, pinapasok ko si Jesus sa aking puso as Lord and Savior, at yung pananampalataya na yon, yung na aking tinanggap ay pinanghawakan ko. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sabi nga po, mapalad ka sapagkat ikaw ay may bahagi sa kaharian ng Panginoon. The blessings of God the Son in redemption also brings abundant grace of God. It brings abundant grace of God. Verse 8. Ang sabi po roon sa talatang 8, which He gave to us in such large measure in all His wisdom and insights. Yun po ang sabi sa ESV. Tayo po ay pinagkalooban ng masaganang biyaya ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan, kabatiran, or wisdom and understanding upang maunawaan natin ang lihim na panukala ng Diyos. Sapagkat ang iba ay hindi alam at hindi naniniwala sa pagbabalik ni Kristo at sa paghahari ni Kristo sa lahat ng nasa langit at nasa lupa. Kaya ang magkaroon ng karunungan at kaunawaan ay isang masaganang biyayang galing sa Diyos. Kasi spiritually, we are blind. Pero nung tayo tumanggap kay Jesus Christ, nakita natin ang spiritual na kalagayan ng tao. Nung nagkaroon tayo ng spiritual eyes at nakita natin kung ano ang dakilang plano ng Diyos sa sanlilikha. Mahirap ang maging mangmang o walang alam, lalo na sa pananampalataya. Dahil ang kawalan ng kaunawaan sa pananampalataya ay magbubuli sa kapahamakan. Ang sabi po sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3, so sa bandang itaas po ng ating talata, kasi verse 7, nagsimula yung talata natin. Sa verse 3, ang sabi, natala po roon na dapat magpasalamat sa Diyos dahil tayo tumanggap ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, iba't ibang pagpapalang espiritual ang ating tinanggap. No? Bukod doon sa buhay na walang hanggan, pagiging anak ng Diyos, no? May mga spiritual gifts pa na binigay sa atin. So, iba't ibang uri ng pagpapalang espiritual na hindi kayang sukatin. Efeso chapter 1 verse 5, ang sabi, dahil sa pagtubos sa atin ni Kristo, tayo ay naging anak ng Diyos. Kasi din po ninyo, nung tinubos tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya masagana ang biyayang dala-dala ng pagtubos sa atin ni Kristo. Hindi natin kayang tapusin ngayon kung pag-aaralan nga po natin ang lahat ng mga biyayang dala-dala ng katubusan ng ating Panginoong Yesus. Subalit sapat na ang sinabi sa talatang 8 kung gaano kasagana ang biyayang tinanggap natin. Sabi po roon, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran tungkol sa espiritual na mga bagay at sa dakilang paghahari ng ating Panginoong Yesus. The blessings of God the Son in redemption, it brings the end of the world history. Pangatlo, it brings the end of the world history. Verse 10. Sa talatang 10 ay ganito ang ating mababasa. Pagdating ng takdang panahon, no, at the end of times, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Ang biyaya ng katubusan ginawa ng Panginoong Jesucristo ang siyang nagbigay ng pagwawakas sa kasaysayan ng mundo tungo sa kabulukan ito. Darating ang panahon, tutuldukan ni Jesus o tatapusin ni Jesus ang ikot ng mundo. Ang makasalanang kasaysayan ng mundo upang ipatupad ang bagong pamunuan, bagong kaharian, bagong pamahalaan na ang ating Panginoong Jesucristo ang pinakamataas. Siya ang hari ng lahat ng nasa lupa at nasa langit. Ang sabi po sa talatang 10,
pagdating ng takdang panahon. Pag-iisahin ni Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 10 ay ganito po ang ating mababasa. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. Ang talatang 10 ng Efeso chapter 1 ay tumutukoy sa millennial reign of Christ or the millennial kingdom. Yung pong verse 10 ng chapter 1, yung pagdating ng takdang panahon, maghahari ang ating Panginoong Hesus. Ang 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ang lahat ng kapamahalaan ay nasa Kanyang pangunguna. Ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo ay natala sa aklat ng Pahayag, chapter 20, verse 1 to 6. No, basahin nyo na lang po. Doon sa Pahayag, chapter 20, verse 1 to 6, may sinabi roon patungkol sa 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Hesus. Kapag ang biyaya ng katubusan ginawa ng ating Panginoong Hesus ay nahayag sa lahat ng tao, darating ang wakas. Paano po mahayag sa lahat ng tao? Yung salvation, yung katubusan ginawa ni Kristo. Hindi na po mahirap ngayon. Through internet, halos buong mundo na mayroong internet, mayroong mga computer, cellphones, naaabot na ng pangangaral ang salita ng Diyos. Ang hindi na lang siguro yung talaga mga liblib na lugar, yung mga nasa bundok, yung mga malalayong lugar, kaya nagpupursige ang mga missiologists, ang mga nagmimisyon na pumunta sa mga liblib na lugar para ibahagi si Kristo. Kapag naibahagi na si Kristo sa buong sangkatauhan, darating ang wakas. Babalik ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa Mateo Kapitulo 24, talatang 14, Mateo 24, chapter 24, verse 14, Mateo Kapitulo 24, talatang 14 ay ganito, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ng wakas. Kung kaya po tayo ay nagpapatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo, dahil baka yung iba ay hindi pa nila naririnig ang salita ng kaligtasan, yung gospel of salvation. Kaya nga kahit may pandemya, no, sa online worship, nagpapatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kahit nga po sa mga bansa na bawal ang Biblia, tulad ng China, ng Saudi, bawal ang Biblia, pero may nangangaral pa rin para maligtas pa rin ang mga naroroon. Makarinig pa rin ang salita ng Diyos sa mga naroroon. Bagamat ang sabi nga sa Biblia, hindi lahat ng tao maliligtas, kaunti lamang. Pero kailangan ng lahat ng tao ay makarinig ng salita ng kaligtasan. The blessings of God the Son in redemption also brings inheritance to all believers. Sa verse 11 ay ganito ang ating mababasa. At dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos. Nakita nyo na? Ito po ang pagliligtas na ginawa ni Jesucristo ay nagbigay sa atin ng pamana. Pamana sa mga mananampalataya. So meron tayong mamanahin. Masabi po sa talata, at dahil kay Kristo kami naging bayan ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay pag-aari ng Diyos, tayo ay citizens of heaven. Tuloy po natin yung pagbasa. Na nagsasagawa o nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nang maganap ang katubusan ginawa ni Jesus sa buhay ng bawat tumanggap sa Kanya o sa buhay mo, ikaw na tumanggap kay Jesus ay tumanggap din ng pamana sa Kanya. Ang sabi sa talata, ikaw ay naging bayan ng Diyos. Sa ibang salin, citizens of heaven, o ikaw ay naging mamamayan ng langit. Ikaw ay naging mamamayan ng langit dahil nang tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoong Tagapagligtas, ay naitala na rin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Nakaregister ka na sa langit. Ang sabi sa Pahayag, chapter 20, verse 15, Pahayag, kapitulo 20, talatang 15, o Revelation, chapter 20, verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit sa Pahayag, kapitulo 21, talatang
27 ay ganito ang nasusulat. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Yun lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod. So kapag ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay, nakaregister kayo sa heaven, kayo ay mamamayan ng langit, kayo ay makakapasok sa lungsod. Yun ang sabi sa aklat sa Biblia. Kaya ikaw na tumanggap kay Jesus, tiyak na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kaya ikaw ay papapasukin sa lungsod ng Diyos. Ang bayang ipamamana sa bawat isang anak ng Diyos. Kaya ikaw ay may dual citizen. Ikaw ay mamamayan ng ating bansa at mamamayan ng langit. Kaya kung nag-iipon ka ng kayamanan sa mundong ito, kailangan mo ring mag-ipon ng kayamanan sa langit. Huwag mong ipagkait ang pagiging mamamayan ng langit sa ibang tao. Kinakailangan mo itong ipagsabi. Ibahagi mo sa iba. Ibahagi mo ang mensahe ng kaligtasan sapagkat ikaw ay tatanggap ng reward o paguya sa langit o kayamanan sa langit base sa iyong mga ginawa dito sa lupa. So ano yung pamumuhay natin sa lupa, ano yung ginawa nating paglilingkod dito sa lupa, ito po ay dadaan sa pagsusuri sa langit. At mula sa pagsusuri ito, doon titingnan kung ano yung reward na ibibigay sa iyo. Kasi siyempre, yung iba, kaya sila naglilingkod, kaya nagbibigay sa church. Kasi ang kaisipan nila para patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. O para sila ay may reward sa langit. Pero ang tanong, kamusta yung motibo sa paglilingkod? So yun po yung tinitingnan doon ng Diyos. Kaya dadaan ito sa parang mayroong pag-audit ng Panginoon. No, dadaan ito sa hukuman ng Diyos para tingnan kung tama ba yung ginawa mong pamumuhay dito sa lupa. At mula sa pamumuhay mo dito sa lupa, doon ibabase ang iyong reward. Ang sabi sa Pahayag, Kapitulo 11, talatang 12, Revelation chapter 19, verse 12. Pahayag, Kapitulo 11, talatang 12, ay ganito po ang sinabi doon sa talata. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. So sa pagkakataong ito, sa pangitain ni John, yung sumulat ng Book of Revelation, nakita niya doon sa harapan ng trono, no, ito yung white throne judgment na tinatawag, yung lahat ng mga namatay, at nakita niya doon sa tagpong iyon, binuksan ang mga aklat. Pasinin po ninyo, mga aklat. Ibig sabihin, more than one. Maaaring 2 o 3. Binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. So may another book. Ang tawag doon, aklat ng buhay. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Gaya ng nasusulat sa mga aklat. So yun po yung judgment day nila. Hinatulan sila. Paano sila namuhay sa mundo ito? So mayroong paghahatol. Mga magulang, mga kapatid, ikaw ay hahatulan base sa iyong ginawa dito sa lupa. Pansinin po ninyo yung binuksan yung aklat ng buhay. Kasi yung mga titingnan, yung mga Kristiyano na nakatala ron, titingnan paano ka ba namuhay. And then saan ka bibigyan ng reward ng ating Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, ikaw ay hahatulan base sa iyong mga ginawa dito sa lupa. Dahil ang iyong mga ginawa ay nakatala sa aklat-talaan sa langit. Kaya, ang paalaala sa atin ng banal na kasulatan, mag-ipon ka kayamanan sa langit. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sa pagkatapos sa umagang ito, nalaman natin ang pagpapala ng Diyos Anak sa pagtubos. The blessings of God the Son in redemption. It brings forgiveness of sin. It brings abundant grace of God.
It brings the end of the world history. It brings inheritance to all believers. Mga magulang, mga kapatid, ngayon nalaman natin ang mga biyaya ng Diyos Anak sa pagtubos sa ating mga buhay o sa buhay mo. Kinakailangan ibahagi mo sa iba ang biyayang tinanggap mo mula kay Jesus. Tinitiyak ko sa iyo, gusto ni Jesus na nagbigay sa iyo ng biyayang ito o ng buhay na walang hanggan, na ibahagi ito sa iba. Ikwento mo, i-share mo sa iba. Dahil susundan ka ng mga ginawa mo dito sa lupa, tungo doon sa kabilang buhay. At tayo ay hahatulan ng Diyos base sa ating mga ginawa dito sa lupa. Ang sabi sa talata ng ating binasa kanina, that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ. Ang dapat nating maging tugon sa pagpapala ng Diyos Anak sa pagtubos ay magpuri tayo sa Kanya. Ang mensahe ng Diyos sa umagang ito, ang sabi po ng Panginoon, you must share the blessings of God the Son in redemption. Kailangan mong ibahagi ang pagpapala ginawa ng Panginoong Yesus sa pagtubos. Pangalawa, you must share the gospel of salvation. Ibahagi mo ang kaligtasan. At panghuli, you must praise the name of Jesus Christ. Kung sabi sa huling talata natin, you must praise the name of Jesus Christ. Ang kailangan mong gawin, you must share the blessings of God the Son in redemption. You must share the gospel of salvation. You must praise the name of Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa napakayamang biyaya na ginawa ng pagliligtas at pagtubos ni Jesucristo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na kami ay napabilang sa mga mananampalataya. Kaya naman kami ay mayroong mamanahin sa kabilang buhay. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ang pagtubos na ginawa ni Kristo, ang kamatayan ni Kristo sa krus, ang siyang nagtuldok o magtutuldok sa kasaysayan ng mundo. Dahil darating ang panahon, ang lahat ng mga nasa langit, nasa lupa ay pag-iisahin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami may kinatanaw na pag-asa na kung kami man ay mamatay, alam namin kami ay may katiyakan sa kaligtasan. Hindi na kami hahatulan ng puot ng Diyos. Hindi na kami hahatulan sa dagat-dagatang apoy. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyaya. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami sa aming pamumuhay Kristiyano. Maibahagi namin ang ginawang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Maibahagi namin ang salita ng kaligtasan. At higit sa lahat na ipagpasalamat namin ito sa aming mga buhay. Na kami ay kasama sa iyong mga tinubos. Purihin ka, Panginoon. Aming hiling sa buong isang linggo ng aming pamumuhay Kristiyano. Samahan niyo po kami sa aming pamumuhay Kristiyano. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Bigyan niyo kami ng pag-asa na kasama po namin kayo sa araw-araw at kayo ang gagawa at kikilos sa aming mga buhay. Salamat po sa pagtulong na iyong gagawin sa aming mga buhay. Panginoon, aming hiling, bigyan niyo po kami ng maayos na kalusugan, malakas na pangangatawan. Palakasin niyo po ang aming immune system upang hindi kami mahawa ng anumang uri ng karamdaman. Samahan niyo po kami sa aming mga pupuntahan, gabayan niyo po kami sa aming mga gagawin, at ipagsanggalan mo kami, Panginoon, sa anumang uri ng karamdaman, sakuna o tukso, Panginoon. Maraming salamat na ikaw ang gagawa sa aming mga buhay. Aming hiling sa pagbawakas ng aming pananampahan, igawad mo sa amin ngayong masaganang basbas sa pamamagitan ng pagkataas ng kamay ng inyong lingkod. Pagpalain naman kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin naman ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Hilingap naman ng Panginoon kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang umaga po at dito na po natatapos ang ating pagsampa. Pagpalain po tayo ng ating